I am sorry, Josh. Just do what you think is right. Excuse me. Akit na ako. May pagkain dyan, kumain na kayo. Paalam ni Mommy sa amin. Hindi na niya kami hinintay na sumagot at umakyat na siya patungo sa ikalawang palapag. Nasundan na lang namin siya ng tingin. Once again, sadness filled our home. Kami na naman tatlong magkakapatid ang naiwan na magkakaharap. Kanina lang ay puno ng tawanan dito. Kanina na nandito si John. Ngayon ay bumalik na naman ito sa pagiging tahimik at malungkot. When will this sad air finally be replaced by one of joy? Alias POV. Pagpasok ko pa lang sa opisina ay ang nanunod yung mga tingin agad ni Miss Monica ang bumungad sa akin. Ang totoo ay pagod pa ako at masakit pa ang katawan ko sa biyahe kahapon dahil sumama ako sa paghatid kay John sa probinsya. Kinabukasan ay bumiyahe din agad akong pabalik dito sa Manila. Ang haba ng hair mo, girl. Ani Miss Monica sabay tingin sa table ko. Sinundan ko ng tingin iyon at napasinghap ako pagkakita sa bouquet ng bulaklak na nakapatong sa mesa ko. Nilapitan ko iyon at binuklat ang card na kasama ng mga bulaklak. Tulad ng hinala ko ay si Kyle ang nagpadala noon. Bigla akong nakaramdam ng guilt para sa lalaki. Hindi ko siya naalala man lang sa mga nagdaang araw. Narinig ko ang pagtili ni Miss Monica at noon ko lang namalayan na nasa tabi ko na siya. Kay Sir Kyle galing yan, no? Hindi ako makasagot. Sinubukan kong itago ang card ngunit huli na. Nabasa na niya ang nakasulat doon. Swerte mo, girl. Ang tagal na daw walang girlfriend ni Sir Pogi. Sa'yo na lang ulit nabigani. Bulalas niya. Saan mo naman nakuha ang kwentong iyan, Ma Monica? Kapag chismosa ka, marami ka dapat, sirs. Tumatawang sagot niya. Napailing na lang ako at naupo sa aking pwesto. Maingat kong inayos ang bulaklak na ipinadala ni Kyle. Alam mo ba na ikakasal na dapat siya sa long-time girlfriend niya? Ang kaso ay nakipag-break sa girlfriend 2 months bago ang kasal. Natigilan ako sa sinabi ni Miss Monica. Kaya ba sinabi niya dati na hindi na siya naghahanap ng babae sa buhay niya? Na kontento na sana siyang mag-isa? Dahil ba dati na siyang ikakasal pero hindi lang natuloy? Ano kayang dahilan at naghiwalay sila? Bakit naman kaya naghiwalay sila? Nagkibit-balikat si Miss Monica. Yan ang hindi ko na alam. Hindi na kinaya ng pagkachismosa ko. Ikaw na magtanong kung bakit. Basta ang alam ko ay nagalit ang pamilya ni Sir Kyle doon sa babae. Natatawang sagot niya. Bigla akong kinabahan sa nalaman. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Marahil napansin ni Miss Monica ang pananahimik ko. Matagal na naman iyon nangyari. Ilang taon na rin ang nakalilipas. Siguro naman ay nakamove on na si Sir Kyle doon. Biglang bawi niya. Bago ako makasagot ay saktong tumunog ang cellphone ko at nabasa ko ang pangalan ni Kyle sa screen. Nag-aalangan man ay sinagot ko iyon. Good morning, Aliyah. Nasa opisina ka na ba? Masayang tanong niya sa kabilang linya. Oo, kararating ko lang. Napatingin ako kay Miss Monica na pinipigilan ang pagdili. Nahulaan niyang si Kyle ang kausap ko at halatang kilig na kilig siya. Have you seen the flowers? Do you like it? As usual, his voice is cheerful. Oo, salamat. Hindi ka na sana nag-abala. I heard him sigh. Aliyah, please don't refuse what I'm giving you. I feel like you are rejecting me. Bigla ay nahaluan ng lungkot ang boses niya. Hindi yun ang ibig ko sabihin. I'm sorry. Hingim paumanhin ko. Hindi ko alam na ganoon pala ang dating sa kanya na sinabi ko. Anyway, are you available tonight? Ayain sana kitang lumabas. Pag-iiba niya ng usapan, mataman muna ako nag-isip bago sumagot. Sure, ayoko lang na magpagabi masyado dahil sigurado marami kaming trabaho hanggang bukas. Okay, pangako na uuwi tayo ng mas maaga. Sa malapit na lang tayo pupunta para hindi na tayo masyadong gabihin. Napangiti ako sa sinabi niya. Okay, sagot ko. Muli ang pag-ahon ng saya sa aking puso. Kay Kyle ko lang nararamdaman ito. He is concerned about me and what I like and dislike. Thank you. Susunduin na lang kita mamaya. See you. Halata din ang saya niya. Pagkatapos ng tawag ni Kyle ay siya naman pagdating ni Sir Luke. Dumako agad ang mga mata niya sa bulaklak sa ibabaw ng table ko at napataas ang kanyang kilay. Sa halip na magkomento ay tipid lang siyang umiti. Marahil ay nahulaan na niya kay Kyle galing ang mga iyon.
Napansin kong mukha siyang masaya ngayong araw. Dumiretso na siya sa kanyang opisina habang nagbuhay naman ako ng computer at nagsimula na magtrabaho. Naalala ko ang naging usapan namin ni nanay kahapon. Ipinaalam ko sa kanya ang tungkol kay Kyle. Hindi man niya direktang sabihin ay ramdam ko ang pag-aalala niya. Pinaalalahanan niya kung kilalanin mo ng mabuti ang lalaki. Niya ay hindi maganda ang kinahihinatnan ng relasyon namin ni Josh. At ngayon nga ay nagsisimula pa lang kaming pag-usapan muli ang tungkol kay John. Natatakot siya na baka magulo pa ang isip ko dahil hindi may iwasang maungkat ang nakaraan. Alam kong sa isang banda ay tama si nanay. Gayunpaman ay hindi umano siya tutol sakaling piliin kong pumasok muli sa isang relasyon. Isa pa sa inaalala ko ay si John. Paano ko ipaliliwanag sa kanya ang lahat? Hindi ba siya magtataka sa magulong sitwasyon namin ng daddy niya? Kami ang mga magulang niya pero hindi kami magkakasama. Hindi ka pa ba uuwi? Nahawaan ka na yata ng boss natin ah. Untag sa akin ni Miss Monica. Noon ko lang napansin ang oras. Nagmamadali kong inayos ang mga gamit. Walang schedule ng meeting sa Sir Luke ngayon at himalang hindi din niya kami tinambakan ng trabaho. May lagnat kaya siya? Bilisan mo na dyan, baka magbago pang isip ni Sir Luke at biglang magpa-overtime. Tumatawang sabi ni Miss Monica. Baka mami, naghihintay na ang sundo mo. Tudyo pa niya. Saka ko lang naalala na susunduin nga pala ako ni Kyle. Nagmamadali kong kinuha ang press powder. Kahit papaano ay ayoko namang magmukhang kawawa sa harap ni Kyle. Hey, nag-makeup pa po siya. Tumatawang kantsaw ni Miss Monica. Mauna na ako sa'yo, Aliyah ha? Total, may iba ka naman lakad. Okay, Miss Monica. Sagot ko habang naglalagay ng powder. Tumunog muli ang cellphone ko at nahulaan ko ng si Kyle ang tumatawag. I'm on my way, Aliyah. Hihintayin na lang kita sa parking. Pagbibigay alam niya. Sige, pababa na rin ako. Masayang sambit ko. I am suddenly excited to see him again. Muli ko sinulyapan ang sarili sa salamin. Nang masiyahan ay saka ko kinalap ang mga gamit at naghanda na sa pag-alis. Bitbit ang bulaklak na ipinadala ni Kyle ay nagtungo na ako sa elevator. Ramdam ko ang tinginan ng mga kasabay ko na empleyado dahil sa dala kong bulaklak at hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya. Ang ilan sa mga babae ay lantaran pa akong tinutudyo. Naglakad ako patungo sa parking space at namataan ko agad ang sasakyan ni Kyle. Agad siyang umibis buhat doon at sinalubong ako. Malawak ang ngiti niya sa akin. Hindi siya katulad ni Josh na natural ang pagiging suplado at parang palaging nakasimangot. I discovered a few good restaurants nearby. Baling niya sa akin nang makaupo sa driver's seat. Ipinakita niya sa akin ang cellphone kung saan nandoon ang pagpipilian ng mga restaurant na nakita niya. Saan mo gusto? Tanong niya. Kahit saan, ikaw na ang pumili. Sagot ko. Napakunot ang noon niya saka napailing. Okay, ito na lang pinakamalapit. Sagot niya saka sinimulang magmaneho. Napapansin kong wala siyang driver, hindi tulad ni Josh na madalas ay kasama ang driver niya. Muli kong ipinilig ang ulo. This is wrong. Bakit ba siya ang naiisip ko gayong si Kyle ang kasama ko? Maya-maya ay pumarada na ang sasakyan namin sa tapat ng restaurant na napili. Muli ay pinabukas niya ako ng pinto at inalalayan hanggang sa makapasok kami sa loob. I'm glad they don't require reservations. Bulong ni Kyle nang nakaposto na kami sa isang table. Lumapit ang waiter at kinuha na ang order namin. Ilang minuto lang at na-serve na rin ang mga iyon. Habang kumakain kami ay panay ang sulyap ko sa kanya. Ano kaya talaga nangyari sa kanya ng ex-fiancé niya? Mukhang mabait naman siya at mapagmahal. Paanong iniwan siya ng babae? Ilang buwan na lang bago ang kasal nila. Totoo kayang nakamove on na siya? Gusto ko sana magtanong ngunit inaabot na naman ako ng hiya. May problema ba, Aliyah? Hindi na nakatiis na tanong niya. Ha? Gulat na tanong ko. Kanina mo pa ako tinititigan. Nakangiting biro niya. Agad na nag-init ang pisngi ko dahil doon. May iniisip lang ako. Do you mind sharing it with me? Anya. Gustong gusto ko na sana magtanong ngunit pinigilan ko ang sarili. Hihintayin ko na lang na siya ang maunang magkwento sa akin ng nakaraan niya. Sa palagay ko ay mahalagang sabihin niya sa akin iyon kung gusto talaga niyang makilala namin ang isa't isa. At ganoon din ako. Dapat lang na malaman niya ang lahat sa akin bago pa lumalim ang nararamdaman namin sa isa't isa. Kyle, may sasabihin ako sa'yo. Lakas loob na simula ko. Sinulyapan niya ako at agad siyang sumeryoso. Si Josh Castillo, kilala mo ba siya? Saglit siyang nag-isip. Yes?
I had heard rumors about him, but we don't know each other personally. Bakit mo natanong? Si Josh. Siya ang daddy ng anak ko. Pag-amin ko. Kyle's eyes widened in shock. Ilang segundo din bago siya nakabawi sa pagkabigla. Inabot niya ang baso ng tubig. Tumikim muna siya bago muling nagsalita. Wow, that's shocking. I had no idea. Lucas did not tell me. Hindi makapaniwalang bulong niya. Halatang nahihirapan siyang iproseso ang mga nalaman. Hindi ko naman siya masisisi kung magulat siya ng ganito. Sino nga ba mag-aakala na dati akong kasintahan ni Josh? Well, kumusta siya? I heard their IT company had gone bankrupt due to his mismanagement. Nagsimula yung malugi simula noong siya na ang humawak. Hindi ko may paliwanag ang kirot sa puso sa sinabi ni Kyle. Gusto kong ipagtanggol si Josh. Bakit ba iyon ang piniling paniwalaan ng mga tao? Hindi nalugi ang ClickIt sa mga kamay ni Josh. In fact, ClickIt grows successfully under his leadership. Nagkataon lang na ang Daddy Santiago niya ang kinilala ng mga tao. Nalugi lang iyon simula na may nagtraidor sa kumpanya. Napalunok ako. Aaminin ko na ba sa kanya ang dahilan ng paghiwalay namin ni Josh noon? Wala ito sa plano ko. Hindi ko plano ang sabihin sa kanya ngayon ang lihim ko. It wasn't because of his poor management. Pagtatanggol ko kay Josh. Naalala ko na. You are right. May nakapagbulong sa akin na nagpaloko siya sa isang babae. Bigla ay natigilan siya at napatitig sa akin. He looked like he had solved a complex puzzle or an intriguing mystery. Instead of being pleased, he appeared terrified. Ikaw ba, Aliyah? Ikaw ang tinutukoy nilang nanloko kay Castillo? Tanong niya sa akin. Hindi ako makapagsalita. Dumadagundong ang puso ko sa kaba. Tatanggapin ba niya ako kapag inamin ko ang lahat? Paniniwalaan ba niya ako? Kyle, hindi ako nag-traidor sa kumpanya niya. Napagbintangan lang ako. Nagpapanik na paliwanag ko. Unfortunately, he did not appear convinced. He most likely heard stories about how I was caught selling ClickIt's sensitive data. Binitawan niya ang hawak na kubyertos na parabang nawala na siya ng gana sa pagkain. Why didn't you tell me sooner? Halata ang hinanakit sa boses niya. Kaya nga sinasabi ko nga sa iyo ngayon eh. At gusto kong malaman mo na hindi totoo ang binibintang nila sa akin. Sagot ko. Muli ko siyang sinulyapan. Seeing his reaction sent a chill down my spine. So, you are a lot more complicated than I thought. Bulong niya. Bakas ang lungkot sa kanyang boses. Napatungo ako dahil doon. Ano ba ang sasabihin ko? Totoo naman. Tama ba ang ginawa ko na sinabi ko pa sa kanya anong nangyari noon? I'm just being honest with him. Paano kung pumasok kami sa relasyon at saka ko lang inamin sa kanya ang tungkol sa amin ni Josh? Piyadong mas magagalit siya. Hindi naman po pwede na itago ko sa kanya ang nakaraan namin ni Josh. I'm sorry. Bulong ko. Finish your meal, Aliyah. Salip ay sagot niya. Sinulyapan ko siya. Seryoso lang siyang nakamasid sa akin at hindi ko mabasa kung anong tumatakbo sa isip niya. Pareho kaming walang imik habang kumakain. Hanggang sa inihatid na niya ako sa apartment. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na magkwentuhan. Hindi itong inaasahan ko. Ang sana ay masayang gabi biglang nauwi sa ganito. Sa sasakyan pa lang ay pinigil ko ng umiyak. This is my reality. Walang tatanggap sa akin dahil sa naging bahid sa aking pangalan. Panay ang buntong hininga ni Kyle hanggang sa makarating kami sa tapat ng aking tinutuluyan. He appeared to be hurting as well. Hindi na siya nag-abalang ipagbukas ako ng pinto. Bago ako tuluyang bumaba ay muli niya akong tinawag. I am deeply sorry. I don't know what to say. Please give me some time to gather my thoughts. Huwag mo sanang isipin na mababaw ang nararamdaman ko sa'yo. I'll call you. Hindi na ako sumagot. Dapat ko siyang unawain. Hindi naman simple ang mga bagay na nalaman niya tungkol sa akin. Malaki skandalo ang kinasangkutan ko noon. Kung pwede nga lang sana na hindi ko nasabihin sa kanya. Tumango lang ako sa kawalang imik na bumaba ng sasakyan niya. Pagkapasok ko pa lang sa apartment ay doon ko na pinakawalan ang mga luha. Muli, gumuho ang kumpiyansa ko sa sarili. Totoo kayang kailangan lang ni Kyle ang time? Tatawagan pa kaya niya ako?
Today is Josh's birthday. Nakabihis na kami ni John para dumalo sa birthday party niya. Kagabi pa tumawag si Josh para ipaalala iyon at sinabi din niyang ipasusundo niya kami. Gusto ko sana magpaalam sa kanya na ihahatid ko lang si John pagkatapos ay susunduin ko na lang ulit ngunit hindi ko magawa. Ayoko namang sirain ang araw niya. The truth is that I'm completely drained. Everything that has been happening to me lately has worn me out. Mahigit 1 linggo na lumipas ngunit walang paramdam si Kyle sa akin. Ang sabi niya tatawagan niya ako. Ang sabi niya ay kailangan lang niya ng panahon. I'm not hurt that he didn't go. I'm hurt because I've realized that no one can love and accept me. Nay, pasensya na po talaga ha. Sobrang naabala ko na kayo. Nagiging madalas ang pagluwas niyo dito. Hinging pasensya ko kay nanay. Makailang beses ko siyang hinimok na sumama sa birthday party ni Josh, ngunit tumanggi siya. Anya hindi siya sanay sa ganoong pagtitipon at hindi din niya alam kung paano kakaharapin ang pamilya ni Josh. Naintindihan ko naman siya kaya hindi na ako nagpumilit. Ako man ay naiilang sa gagawing pagpunta doon. Aliyah anak, handa ako sumuporta sa iyo hanggang sa makita kitang nasa maayos na. Makahulugan niyang sambit. Ano kaya ang definisyon niya ng maayos? Magiging maayos pa ba ako? Narinig ko ang pagparada ng sasakyan sa tapat ng aking apartment. Sumilip ako sa bintana at namataan ko ang sasakyan ni Josh na siya din ginamit sa pagsundo sa amin noon. O siya, lumakad na kayo at baka maliit pa kayo. Mag-iingat kayo doon. Pagtataboy sa amin ni nanay, dinampot ko ang bag na naglalaman ng mga gamit ni John. Agad naman kaming sinalubong ng driver ni Josh pagkakita sa amin. Sa biyahe pa lang ay pinagpapawisan ako ng malamig. Ni hindi ko alam kung anong klaseng pagtitipon ang madaratnan ko. Nawalan ako ng gana na alamin ang tungkol sa party ni Josh. Rebuilding my shattered spirit consumed me. Kahit nga regalo kay Josh ay hindi ko na napaghandaan. Basta nala ako bumili ng t-shirt na madalas kong ibigay sa kanya noon. Napangangako na magtungo ang sasakyan sa kilalang hotel. Bigla akong nanliit pagkakita sa mga sasakyan na kasabayan namin. Those are luxury cars. Umibis buhat doon ng mga kilalang personalidad at kaibigan ng mga Kastilyo. Napahawak ako sa dibdib. Ramdam ko ang malakas na kabog ng puso ko. This reminds me of the past. Ganito din ang pakiramdam ko noon. Noong una akong iniharap ni Josh at ipinakilala sa mga kaibigan nila bilang kasintahan niya. Buong akala ko noon ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ma'am Aliyah? Natigil ako sa pag-iisip sa pagtawag sa akin ng driver ni Josh. Saka ko lang napagtanto na hinihintay na niya kami ni John na makababa at isa sa mga hotel staff na ang naghihintay sa amin. Salamat po. Mahinang sagot ko. Halika na anak. Ay ako kay John na agad na sumama sa akin. Buhat si John ay sunuyod ko ng tingin ng paligid. Nakapanliliit ang mga kasabay kong pumapasok na mga bisita. The man displayed authority, while the woman exuded sophistication. Ma'am? Untag sa akin ng receptionist. Tinatanong na pala niya ako kung saan kami patungo. Napansin kong sinulyapan niyang invitation na hawak ko. Bigla ay parang gusto ko nang umatras. Hindi ako handa na dumalo sa ganitong pagtitipon. Aliyah, iha! Napalingon ako sa bariton ng boses na tumawag sa pangalan ko. Namataan ko ang daddy ni Josh na nakatayo di kalayuan sa akin. Hawak niya ang cellphone at sa tingin ko ay may sinagot siyang tawag kaya siya nandito sa labas. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Ito na ba nga po ko? Tanong niya nang sinulyapan si John. Buong giliw niya itong nilaro at hinawakan sa kamay. Naiilang na sinulyapan ko siya. Mula noong nangyari ang insidente sa Click 8 ay hindi ko na siya nakausap. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung galit din ba siya sa akin. Ngunit walang nagbago sa mga ngiti niya sa akin at sa anak ko. Opo, Tito. Jan, say hello to your grandpa. Kausap ko sa anak. Nagtatakang tiningnan lang ni John ang lolo sa kamahigpit na yumakap sa akin at isinubsob pa ang mukha sa leeg ko. Natawa na lang ang daddy ni Josh sa ginawi ng apo. He is definitely may apo. Parang ang daddy niya din na napakailap sa akin. Komento niya. Hindi ko malaman kung paano magre-react. Alam ko naman na noon pa ay may pader na sa pagitan nila ni Josh. At mukhang hanggang ngayon ay hindi pa rin sila magkasundo. Come, iha. Sigurado ka din na ka pa hinihintay ni Josh.
Ayaw niya sa akin, kung kaya wala na akong nagawa kundi sabayan siyang papasok sa pinakamalaking hall ng hotel. As I walked with Josh's father, Mr. Santiago Castillo, I felt everyone's gaze on me. Nagtataka ang mga mata nila lalo na pagkakita sa batang buhat ko. Others look at me with piercing eyes, while others murmured, "Aliyah! John!" Masayang tawag sa akin ni Josh. Natigilan ako pagkakita sa kanya. He is wearing a black suit and his hair is neatly groomed. Napakura pa ako ng makailang beses. I forced a smile to hide my emotion. Seeing him now causes my heart to pound, and I just hope no one will notice how he makes me feel. "Hello, son? Miss me?" Tanong niya ngunit ang mga matay nakatuon sa akin. I can hear the crowd around us gasp in surprise. Malamang ay nabigla silang marinig na may anak na si Josh. Pasimple kong inilibot ang mga mata sa paligid. Nasa gawing likod ni Josh ang ina niyang si Madam Lucia. Nakangiti siya habang nakamasid sa amin at sa apo. Sa tabi niya ay si Melody na dagling umiti sa akin ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. I can see that she, too, is feeling out of place and uneasy. Namataan ko din ang ilan sa mga kaibigan ni Josh na sina Adam at Daniel. Adam gave me a friendly smile but Daniel's hostility was obvious. But it was Henry who caught my attention. He is right next to them, staring me down. His eyes are ice cold. Para bang hindi niya ikinatutuwa ang pagdating namin. Nilingon ni Josh ang tinitingnan ko at nakita din niya si Henry. Bakas na ang pag-aalala sa mga mata niya nang muli akong sulyapan. "Don't mind him. Ganyan na siya simula noong malugi ang click it. Come on. There is a receipt set for you." Bulong niya sa akin. Muli niyang nilingon si Henry at nagbabanta ang tingin niya sa lalaki. Inabot niya ang braso ko at iginiya ako patungo sa table kung saan nandoon sina Isabel at Ramona. Ramdam ko ang nakasunod na tingin sa amin ni Melody, ngunit hindi ko siya magawang lingunin. Hindi ko na din alam kung ano ba ang tunay niyang damdamin sa pagpunta namin ni John dito. Alam ko nangako ako sa kanya na iiwasan na si Josh. "Will you be comfortable here?" Tanong sa akin ni Josh. "Oo naman." Sagot ko kahit pa ang totoo ay para na akong aatakihin sa puso. Hindi ko naman inakala na ganito pala kagarbo ang party na sinasabi niya. Nakakailang dahil animoy VIP ako kung tratuhin niya at batid kong tuluyan ko ng naagawang atensyon ng karamihan sa mga bisita. Malamang ay pinag-uusapan na nila kami lalo na si John. Sinulyapan ko si Melody na batid ko ngayon ay mas lalong nasasaktan. "Don't worry kuya, ako nang bahala kay Ate Aliyah at sakit kong pamangkin." Singit ni Isabel sa usapan namin. Ngumiti si Josh sa kanya at akmang magsasalita siya nang biglang may tumawag sa kanyang babae. "Hi Josh!" Agad nabura ang ngiti ko nang makilala ang babae. Si Sofia Chavez, ang anak na babae ng tito Alvaro ni Josh. "Happy birthday!" Bati niya kay Josh. Napamaang ako nang hawakan niya si Josh at kinintala ng halik sa pisngi. She did it as she stared straight at me. Halata naman ang pagkagulat ni Josh at maging ng mga kaharap namin sa ginawi ng babae. I know her. I'll never forget the way she purposely flirted with Josh kahit pa alam niyang may kasintahan na ito. So, hindi pa rin pala siya nagbabago? Makita ko palang ang babae na ito ay naiirita na ako at alam ni Josh iyon. I felt his eyes on me. Nang sulyapan ko siya ay nakatitig siya sa akin at puno ng pagkabahala ang kanyang mga mata. Paanong hindi? Ilang beses na nga ba kaming nag-away ni Sofia noon? You're here. Sarkastikong bati nito sa akin na kunway noon lang ako napansin. Of course, she'll be present. She was invited. Ang ate Ramona ni Josh ang sumagot. Sofia, your seat is right there. Itinuro niya ang kabilang mesa na malapit lang din sa amin. Sofia's smile vanished, but I know she cannot afford to offend Ramona. Noon naman lumapit sa amin ang mga magulang ni Josh kasama mag-asawang Alvaro at Mercedes. Mercedes has long wavy hair. Despite her age, she remains stunning. Litaw na litaw ang lahing Kastila niya. Katabi niya si Alvaro na nabura din ang ngiti pagkakita sa akin. Agad natuon ang mga mata niya kay John. Hindi ko magawang tagalan ang tingi pinupukol niya sa amin. Ramdam ko ang galit niya sa akin hanggang ngayon. Matagal na silang kaibigan ng pamilya ni Josh. Patunay doon ang click-it na magkatulong nilang pinamamahalaan. Ngunit kailanman ay hindi nila ako tinanggap. Mas lalo ngayon na isang manloloko ang tingin nila sa akin.
Pinagmasdan ko sila habang nagkukumustahan. Tulad noon ay hindi ako makasabay sa kanila. Ngayon ko lang napagtanto ang tiniis ko noon makasama lang si Josh. Ni isa sa mga tao sa mundong ginagalawan niya ay walang nagpakita ng suporta sa aming relasyon noon. Ngayon ko lang napapansin si Isabel na malaki ang pinagbago sa pakikitungo sa akin. Dati ay tahimik siya at hindi man ako kinakausap. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang program. My heart ached when the host called Josh and Melody on stage. Hininga nila si Melody ng birthday message para kay Josh. Napuno ang paligid ng mga kantsawan at biruan nang magsimulang magsalita si Melody. Hindi ko may paliwanag ang sakit na aking nararamdaman. Hindi rin nakatakas sa mga mata ko ang pasimpleng pagsulyap sa akin ng daddy ni Josh. Bakit ba ako nagkakaganito? Natural na sa Melody ang tawagin nila. She is his fiancé at kahit na anong gawin ko, isa lang ako sa nakaraan niya. Tears began to sting my eyes. Pinagmasdan kong mabuti si Josh. Pinagmasdan ko ang mga ngiti niya kay Melody. Nakakahiya dahil wala naman akong karapatan ngunit heto ako't nasasaktan. Binalingan ko si John na noon ay nasa kandungan ni Isabel. Natigilan ako nang makitang nakatitig sa akin ang anak ko. Alam kong bata pa siya at hindi pa niya naiintindihan ang mga nangyayari pero para bang alam din niya ang aking nararamdaman. Para bang ramdam din niya ang lungkot ko. Bigla ako nakaramdam ng awa sa kanya. Ano kayang iniisip ng mga tao dito tungkol sa amin? Sa anak ko? Baby, say happy birthday to daddy. Naiiyak na bulong ko sa kanya. Pilit akong ngumiti at pinasaya ang boses. Noon lang siya ngumiti at nang pumalakpak ang mga bisita ay nakasabay na siya. I'll just go to the ladies' room, ha? Paalam ko sa kanya. Sunulyapan ako ni Isabel saka tumango. Okay ate, ako na muna bahala sa kanya. Naglakad na ako patungo sa CR na nasa labas ng hall. Hindi ko na talaga matagalan ang eksena nila Josh at Melody sa harap ko. I hate this heart of mine for betraying me again. Nasaktan ako sa nangyari sa amin ni Kyle pero higit ako nasasaktan ngayon. Pagpasok sa CR ay agad akong kumuha ng tissue at maingat na pinunas ang namuon luha sa mga mata ko. I needed a moment to collect myself because my heart feels like it's about to explode. Ayokong magmukhang katawa-tawa sa paningin ng marami. Matapos ang ilang minuto at nang sa tingin ko ay kalmado na ako, ay saka ako nagdesisyong bumalik na sa hall. Saktong palabas na ako ng comfort room nang bumukas ang pinto ng CR at pumasok si Sofia. Halatang pagkagulat niya pagkakita sa akin. Her lips then curled into a sneering grin. Sofia gave me a mocking grin. Her eyes are full of disgust. Why are you here? Umaasa ka pa din bang magkakabalikan kayo ni Josh? Gulat na tinitigan ko siya. Sofia, pwede ba? Hindi akong kasintahan ni Josh kaya hindi mo na ako kailangang awayin. Tigilan mo ako sa mga patutsada mo. Wala akong panahon para makipagtalo sa kanya. Lalampasan ko na sana siya ngunit bigla niya akong hinawakan sa braso. Bakit ba bumalik ka pa? Ginagamit mo pang bata para maakit si Josh? Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya pero pinigilan ko ang sarili. Kung ako lang masusunod ay hindi ako pupunta dito. Gigil na sambit ko. Alam ko nagsasayang lang ako ng panahon sa pagkipag-usap sa kanya dahil kailanman ay walang magandang lumalabas sa bibig niya. Oh, sana hindi ka pumunta. Nobody wants you here. Kapal din ang mukha mong magpakita sa amin matapos mong magnakaw ng pera sa kumpanya nila daddy. Wala akong ninakaw sa kumpanya niyo. Nagpupuyo sa galit na sigaw ko. I had enough. Napapagod na ako. Ang gusto ko na lang ay makaalis sa lugar na ito. Sa gulat ko itinulak niya ako dahilan para mapasandal ako sa tiled wall. Inilibot ko ang mga mata sa paligid. Sa kasamaang palad ay wala kaming ibang kasama. I wonder what Josh says in you. You plain, boring, gold digger bitch. Madiin niyang sambit. Gusto ko sanang paduguin ang uso niya sa suntok pero sa halip ay nanatili lang akong nakatitig sa kanya. Umalis ka dito. Pinapahiya mo lang si Josh. Sinama mo pa yung anak mong kahihiyan lang ang dala. Hindi kayo nakakatulong sa kanya at sa pamilya niya. Hindi ko din maintindihan kung bakit tuwang-tuwa pa siyang ipangalandakan sa lahat na may anak siya sa maduming babae. Hindi ko na napigil ang sarili. Malakas akong sumigaw sa labis na galit. Kay bigat ng dibdib ko at kailangan kong mailabas ang galit na ito. Pakiramdam ko ay nagdilim ang paligid. Malakas ko siyang itinulak at muntik na siyang mawala ng balanse. Takot na tiningnan niya ako. Matatanggap ko ang pagsalitaan mo ko ng masasakit. Pero ibang usapan na kapag ang anak ko.
Hinahapong sigaw ko. Isang salita mo pa't makikita mong hinahanap mo. Banta ko sa kanya. Mas lalong napuno ng takot ang mga mata niya. Aalis ako. Hindi ko naman ginustong pumunta dito. Sino bang gugustuhin makaharap ang mga tulad niyo? Ang gusto ko sana isaktan siya pero pinigil ko ang sarili. Alam kong iyon ang nais niyang gawin ko. Ang gumawa ako ng gulo para ipahiya ako. Naiyak na lang ako sa labis na galit. Samot-sari na ang nararamdaman ko. Hindi ko na itinago ang mga luha habang naglalakad pabalik sa hall at sa table kung saan nakapwesto si Isabel at John. Alam kong pinagtitinginan ako ng mga bisita na nakapansin sa pagluha ko. Ate! Masayang salubong sa akin ni Isabel ngunit agad siyang natigilan pagkakitang umiiyak ako. Ate, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Isabel, kukunin ko na si John. Uuwi na kami. Paiwas na sagot ko. Hindi ko na alam kung nasaan si Josh pero wala na akong balak na magpaalam sa kanya. Being here is a mistake.